Pagdating sa bahay ay nadatnan ko si Mama sa sala. Mukhang may hinihintay siya. Mama, kagad ako lumapit dito para yumakap sa kanya. Mabuti naman nandito ka na, anak. Si ate mo kasi wala pa. Pag-aalala nito. Si ate? Nasaan po si ate? Nasa trabaho niya pa yata. Pero kinakabahan ako kasi nga maulan. Napatingin ako kay Miggy. Hayaan niyo po, Mama. Baka nagpapatila lang po yun ng ulan. Nandito na rin po yun maya-maya. Muli ko itong niyakap. Tamang-tama naman ang paghiwalay ko kay Mama mula sa pagkakayakap ay narinig ko na ang boses ni ate. Hi Ma, Vivian, and Miggy. Bati nito nalingunin ko siya sa pintuan. Basang-basa ang suot nitong uniform. Hindi ko alam na nagtatrabaho na pala si ate. Ate, may trabaho ka na? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Meron akong part-time job. Sagot nito. Ikaw rin ba? Basang-basa ka. Pag-aalala ko sa akin niya. Oo nga magbibihis lang ako. Paalam nito saka tumalikod na ngunit bigla din naman na humarap sa amin. Kumusta nga pala yung sugat mo? Nagamot na ba? Tanong ni ate. Napatingin ako kay Miggy. Alam kong si Miggy ang tinatanong ni ate pero paano niya nalaman iyon? Tumikim si Miggy at napatingin sa akin. It's fine. Maliit na sugat at gagamutin naman ito ng asawa ko. Hinapit ni Miggy ang bawang ko palapit sa kanya. Okay. Tanging sagot ni ate at muli na itong tumalikod sa amin. Nagpaalam na rin si Mama na susundan sa ate sa kwarto niya. Ako naman ay hinarap ang asawa ko. Paano nalaman ni ate ang about sa sugat mo? Tanong ko sa kanya. Muli siyang tumikim. Hindi ko nasabi sa'yo kanina. Nasa bar kami ng mga kaibigan ko at nakita ko roon ang ate mo. Siya sa waitress in a resto bar. Binabasto siya ng mga customer kaya inawat ko. And then itong napala ko. Talaga? Dahil ba doon kaya nagkaroon ka ng sugat? Ibig ba sabihin tinatanggap mo na sa ate bilang kapatid ko? Hindi porket tinulungan ko ay tinatanggap ko na siya bilang kapatid mo. Still, nagdududa pa rin ako. Pero malalaman naman natin ang totoo after DNA testing. At least, unti-unti mo nang tinatanggap sa ate. Kapag napatunayan na kapatid ko nga siya at sila talaga ang totoo kong pamilya, at least ngayon pa lang natatanggap mo na sila. Hinapit pang muli ni Miggy ang bawang ko, kaya mas lalo akong napalapit sa kanya. Naramdaman ko ang lamig sa katawan ko. Magbihis ka muna. Magkakasakit ka kapag magtatagal pa yung basa mong uniform sa katawan mo. Ayoko magkasakit ang asawa ko. Hinalikan niya ang tungkay ng ilong ko. Umakyat kami sa itaas at tumiradyo sa kwarto namin. Pagkapasok pa lang ay sununggaban na kaagad ni Miggy ng halikan labi ko. Dalid-ali niya ring sinarado ang pinto at inalak ito. Sinandal niya ako sa wall at doon hinalikan na parang ilang taon kaming nagkalayo. Sabik na sabik ang mga halik niya at maging ang mga haplos niya at pagubad niya sa aking basang uniform. Tumambad kaagad sa kanyang aking bra. Sunod naman niyang hubari na medyo maikli kong palda. Miggy, ungol ko sa gitna ng mga halik niya. Saan-saan na lang kasi tumatama ang labi niya. Sa aking leeg at sa aking dibdib. Hanggang sa tuluyan niya nang nahubad ang aking broad panties. Napalunok ako nang titigan niya ako at pasadahan ng tingin ng kabuuan. You're perfect. Wika niya, saka muli akong hinalikan sa labi. Sa pagkakataong ito ay tila nagmamadali ang mga kilos niya. At sa mga oras ngang iyon ay muli na naman namin pinagsaluhan ang isang mainit na sandali. I love you, Miss Burlington. Muli niyang inangkin ang labi ko at puno ng pagmamahal ko naman itong tinanggap. Kinabukasan, nagpatawag ng press at iba pa na media si Miggy para i-announce ang tunay na relasyon namin dalawa. Hindi ko nga akalaing mapapaaga ang pagpapakilala niya sa akin bilang asawa niya. Kinakabahan ako habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Ngayon ang araw na ipapakilala ko ni Miggy bilang asawa niya. Ano na lang kaya ang sasabihin ng mga tao? Siguradong huhusgahan nila kami. Habang inaayos ng babae ang buhok ko at ang make-up ko, mula sa salamin na nakikita ko ang aking sarili, ay nahahalata na ang baby bump sa tiyan ko. Nakasuot ako ng royal blue tube maxi dress. Hindi ko na talaga maitatago dahil talagang halata na ang tiyan ko. Excited ka na ba, sis? Napalingon ako sa pintuan nang marinig ang boses ng ate Venny ko. Pumasok ito at kaagad na lumapit sa akin. Nasa ibaba ng mga press at media. Hinihintay na kayong dalawa ni Miggy.
Sabi nito sa akin, hinaplos niya ang balikat ko. Habang nakatingin ako sa salamin ay sinulyapan ko na rin siya gamit ang malaking salamin. Pareho kaming napangiti. Ate, nandiyan na ba si Miggy? Tanong ko rito. Nagpaalam kasi si Miggy sa akin kaninang umaga na aalis daw muna siya sandali. Wala pa siya roon. Tanging sagot ni Ate Benny. Nasaan na kaya siya? Kinuha ko ang aking phone sa ibabaw ng table para tingnan kung may tawag mula sa kanya pero wala. Siguro busy lang talaga siya kaya walang text o tawag mula sa kanya. Yun rin naman ang nasa isip ko. Baka busy lang ito sa office kaya hindi niya nagagawang sagutin ang tawag ko. Paano? Magsisimula kung wala pa siya? Ang ganda-ganda mo. Huwag ka nang bumusangot dyan. Darating din si Miggy. Hinaplos ni ate ang aking balikat. Ngumiti ako sa harap ng salamin kasabay ng paghaplos ko sa aking tiyan. Saya ang nararamdaman ko dahil kahit hindi alam ni Miggy na siya ang ama na ipinagbubuntis ko, unti-unti na rin niya itong natatanggap. Bigla ako napatingin sa pintuan nang marinig ang boss ni Manang Lucy. Iha, tingnan mo ito. Nagmamadali itong lumapit sa akin. Ipinakita niya sa akin ang screen ng kanyang cellphone at isang video na nagkakagulo. Binabato ng mga tao ang mga guard at pilit na gustong pumasok sa isang building. Teka, parang alam ko kung saan ito. Pagtataka ko, tinitigan ko ng mabuti ang video. Sa Burlington Insurance Corporation yan, iha. Kagad na dugtong ni Manang Lucy. Napatingala ako sa kanya. Bakit sila nagkakagulo doon, Manang? Ang alam ko'y may pinaglalaban ng mga taong yan. Bigla namang sabat ni ate. Napatingin kaagad ako sa kanya. Paano mo nalaman? Napanood mo na ba to? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Ano kasi? Alam mo naman, ayoko mag-alala ka kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Isa pa, hindi naman siguro, pero naghihintay ako ate. Hindi mo sinabi sa akin na nagkakagulo na pala sa kinaroroonan ng asawa ko. Putol ko sa pagsasalita niya. Sorry. Kaagad akong tumayo. Pupuntahan ko si Miggy. Sambit ko sa nagmadaling tinungo ang dressing room para magpalit. Narinig ko pa ang pagtawag ni Manang Lucy at ate pero hindi ko na sila pinakinggan pa. Gusto kong puntahan si Miggy dahil nag-aalala ako. Hindi ako mapakali dito kung alam kong nagkakagulo sa kinaroroonan ng asawa ko. Isa pa, gustong gusto ko na siyang makita. Third person's POV. What the fuck is going on? Inis na tanong ni Miggy sa kanyang assistant. Sir, nagkakagulo po sila sa labas dahil po sa insurance. What? Ngayon lang nangyari ito. Yun ba ang pinaglalaban ng mga taong yan? Ganyan kadami ang hindi nabigyan? Inis na singhal niya rito. Nagmamadali pa naman siyang umuwi pero na-stuck na siya dito sa loob ng kanyang office. Gusto ko makausap ang financial controller. Papuntahin mo siya dito. Utos niya sa kanyang assistant. Kaagad naman na itong umalis sa kanyang harapan. Maya-maya lang ay narinig niya ang mga katok sa pintuan ng kanyang office. Sir, nandito na po si Miss Paliejo. Ani ng kanyang assistant sa labas ng pintuan. Come in. Sagot niya tuluyang bumukas ang pinto. Dahan-dahan ito lumapit sa kanya. Tinignan niya ito ng seryosong mga tingin. Miss Paliejo, ano nangyayari? Mr. Burlington, ang mga tao po na iyan ay pilit ay pinaglalaban ng kanilang insurance ngunit wala naman silang naipapakitang papel na katibayan. Ayon sa investigasyon ng department, hinahanap nila mga pangalan ng taong yan. Ngunit wala silang makitang record na meron silang insurance. Baka nagkakamali lang ang mga taong yan at dito sila nagugulo. What the fuck? Ayusin niyo kaagad ito. Sa inyo naka-assign ng trabaho na ito. At ano pang hinihintay niyo? Bakit hindi kayo tumatawag ng pulis para mapaalis sa mga taong yan dito? Parating na po, Mr. Burlington. Nakayukong sagot ni Miss Paliejo. Muling tinignan, nimigi ang screen ng kanyang cellphone. Nagkakagulo pa rin sa labas at ang hindi niya inaasahan ay ang makita sa labas si Vivian. Fuck! Is that Vivian? Tanong niya sa sarili na makitang nandoon sa Vivian sa labas at papasok na dito sa loob. Kailangan daanan nito ang mga tao nagkakagulo sa labas. Shit! What is she doing here? Kaagad siyang tumayo para lumabas ng office. Ang kasunod na nakita niya ay ang pagharap ng mga tao sa asawa. Kilala ng mga ito sa Vivian bilang kapatid niya dahil minsan na ito lumabas sa TV noong debut party. Shit! Kailangan kong lumabas! Sambit niya na ipinagtaka ni Miss Aliejo. Mr. Burlington, nagkakagulo pa po sa labas. Kaagad naman napigil nito. Hindi ako uupo na lang dito habang pinapanood ko ang asawa ko sa labas.
Kaagad nasagot niya dito. Asawa? Meron ako kayong asawa? Laking pagtataka ni Miss Vallejo at ang alam nito'y single si Miggy. Walang asawa at wala pang anak. Saka ko na ipaliliwanag. Kaganyan tinalikuran nito at tinahak kaagad ang elevator. Habang nasa elevator ay pinapanood niya pa rin ang nangyayari sa labas. Shit, Vivian! Bakit kailangan pumunta ka pa dito gayong nagkakagulo? Inis na sambit niya habang hindi mapakali sa loob ng elevator. Vivian's POV. Mabuti na lang walang traffic kaya kaagad ako nakarating sa building. Nasa labas pa lang ako ay rinig ko na ang ingay at sigawan ng mga taong nakapasok na sa loob. Nagmadali ako naglakad para makalapit at makapasok sa loob ngunit habang nakikipagsiksikan ako ay biglang may sumigaw. Tumahimik ka lahat! Sigaw na isang babae habang nakatingin sa akin. Nandito na ang susi sa mga problema natin! Dagdag pa na sigaw nito. Bigla akong kinabahan. Mukhang nakilala ako ng babaeng ito. Nandito ang kapatid ni Mr. Burlington. Muli ay sigaw ng babae. Nanlaki ang mga mata ko na lahat sila ay sa akin na nakatingin. Tumaas ang kanila mga kamay na may mga hawak na kamatis. Mukhang babatuhin pa yata nila ako. Batuhin ang babaeng ito! Sigaw ng mga ito kaya napayuko na lamang ako ng akmanan nila akong babatuhin. Inaasahan ko masasaktan ako pagkatapos ng ilang minuto ngunit walang tumatama sa akin. Huwag niyo saktan ang kapatid ko! Narinig ko ang boses ni ate. Nang mapatingala ako ay nakaharang na sa akin si ate at siya ngayon ang natatamaan na dapat ay sa akin tumama. Ate, anong ginagawa mo dito? Sunundan ka. Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa iyo, bunso. Sagot nito. Doon ko naramdaman ang isang ate na handang masaktan para sa isang kapatid. Maya-maya lang ay nagsidatingan ng mga pulis. Hindi pa makapaniwala mga taong ito na kapatid ko ang tumutulong sa akin ngayon. Ang dami sekreto ng pamilya niyo. Ang sabi niyo, kayong dalawa lang magkapatid ni Miggy Burlington. Tapos ngayon malalaman namin meron pa pala kayong kapatid? Sigaw ng isa pang babae na mukhang leader sa panggugulo. Please, tama na! Sigaw ni ate dahil siya ang napupuruhan ng pambabato ng mga ito sa akin. Napatingala naman ako na may humawak sa kamay ko. Napangiti kaagad ako nang tumambad sa aking paningin si Miggy. Hinilang niya ang kamay ko para mapatayo at kaagad na hinilang palayo sa mga taong nambabato sa amin. Inilayo niya ako roon at nang makalayo ay kaagad niya akong isinandal sa wall. What the hell are you doing here, Vivian? Inis na tanong niya sa akin. Pinanlakihan niya ako ng mga mata. Gusto ko lang malaman kung safe ka. What the fuck? I'm safe here. Maraming guards sa building na ito. Ang lakas ng loob mong pumunta rito. Kayong hindi mo naman kaya ipagtanggol ang sarili mo. Inis pa rin ang sigaw nito sa akin. Napayuko na lamang ako. Sorry. Gusto ko lang namang malaman kung safe ako. Putol niya sa pagsasalita ko. Shit! Kaya ko sarili ko, Vivian. Hindi ako tanga para sumugod sa mga taong yun. Katulad mo, hindi nag-iisip. Patuloy na singhal nito sa akin. Hindi na ako nakapagsalita pa. Tumulo na lang ang luha ko dahil sa sakit niyang magsalita. Binaling ko sa ibang direksyon ng aking paningin. Sorry ha? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Hindi ko naman naisip na tanga na pala mag-alala sa'yo. Kung gano'n, naalis na lang ako. Tinula ko siya para umalis sa kanyang harapan ngunit kinabig niya naman ako at kaagad na niyakap. Shit. I'm sorry. I'm just annoyed. I don't know what to do when something happens to you, especially that you're pregnant. Those people are desperate. They don't care if they hurt you because they are mad at me. He hugged me even more. Ang sweet naman. Kagad ko itinulak si Miggy na marinig ang boss ni ate. Ate, ikaw pala. Salamat dahil dumating kang bigla kanina. Tinakpan mo ako at ikaw tuloy itong napuruhan. Ano ka ba? Para saan pa't naging ate mo ako, no? Ipagtatanggol kita sa lahat ng gustong manakit sa'yo. Sagot nito. Lumapit kaagad ako sa kanya para yakapin nito. Thank you sa ginawa mong pagtatanggol sa asawa ko kanina, Danny. Nagkamali pala ako ng pagkakakilala sa'yo. Kaagad naman nasabi ni Miggy kay ate. No problem. Basta para sa kapatid ko. Sagot naman ni ate. Hindi na rin ako magtatagal. Kailangan ko na kasing umuwi. May pasok pa kasi ako ngayon. Sige, maiwan ko na kayo. Paalam nito at tuluyan ang tumalikod sa amin.
Kami naman ni Miggy ay nagkatinginan sa isa't isa bago dinala niya ako sa kanyang office. Nasaktan ka ba? Tanong kaagad niya sa akin pagpasok namin sa kanyang office. Hindi naman. Lahat kasi na ibinato sa akin, sinalo ni ate. May mga mancha na yung damit mo. Lumapit ito sa kanyang table at tumawag sa telepono. Narinig kong kausap niya ang kanyang assistant. Pinabili ito ng damit bago bumalik sa kinaroroonan ko. Umupo ito sa tabi ko. I'm sorry about kanina. Masyado lang ako nag-alala. Okay na sa akin yun. At least nag-sorry ka. Sa susunod ng mga ganitong eksena, huwag ka na sumugot pa papunta rito. Kaya ko sarili ko. Isa pa hindi sila makakalapit sa akin. Gusto lang naman kitang makita. Inilapit niya ako sa kanya, tinalikan ng akin noo. Bakit gusto mo ako makita? Sumilay ang kapilyuhang ngiti sa kanyang labi. Humawalay siya sa akin bago pa man ako makapagsalita. Tila may naaalala. Shit, nakalimutan ko na. Kayo yung announcement natin about sa atin dalawa. Sa ngayon hindi na muna natin ipaalam sa kanila. Baka lalo lang gumulo at baka pag-initan ka pa ng mga tao. Okay lang naman sa akin. Okay lang sa akin kahit huwag mo na muna ngayong ipaalam. Muli niya akong kinabig at hinalikan sa aking noo. Maya-maya lang ay may kumatok. Sir, nandito na po yung damit na pinabili ninyo. Pasok. Sigaw ni Miggy kaya pumasok ang babae dala ang paper bag. Iwan mo na lang dyan. Turo ni Miggy sa table. Inilagay naman ng babae doon saka nagpaalam ng lumabas. Magpalit ka na ng damit. Or baka gusto mo na ako pa magpalit sa'yo. Sumilay na naman ang pilyong ngiti sa kanyang labi. Hindi na. Ako na magpapalit. Kaagad ako umalis sa tabi niya at kinuha ang paper bag sa office table. Tinaka ko ang sarili niyang banyo at pumasok para magpalit. Third person's POV. Nagsisimula pa lang tayo mo. Sambit ni Venny sa kanyang ina na si Vilma. Nasa kwarto silang dalawa ni Venny. Ang galing mo talaga anak. Nakapag-high five ang ginang sa anak. Siyempre, ako pa. Paniwalang-paniwala sa Vivian na tayo ang totoo niyang pamilya. Isa pa, unti-unti ko na rin nakukuha ang tiwala ni Miggy. Napuno ng tawanan sa loob ng kwarto. Cheers, darling. Itinaas na Vilma ang wine glass saka nakipag-cheers sa anak. Ang galing mo umakting anak. Tagma na lang ako sa'yo. Sagot naman ni Venny. Balang araw, magiging sata ng bahay na ito. Mapapa sa akin si Miggy. Aagawin ko siya sa babaeng tanga-tanga. Lahat ng sa Vivian na iyon, aagawin ko. Muli na namang humalakhak ang dalawa. Nice job, Iha. Ngayon, tatanawin ni Vivian na utang na loob sa iyo ang pagtatanggol mo sa kanya. Ito namang si Miggy. Huwag mo nang tagalan pa. Akitin mo na. Alam ko madali maaakit ang lalaking yan. Utos ni Vilma. Yes, Mom. Alam ko na aakit siya sa akin. Pero pinipigilan lang niya. But inside, gusto niya rin akong tikman. Hindi lang tikim anak. Kailangan magkagusto rin siya sa'yo. Hindi lang sa katawan mo ang habulin niya kundi ikaw mismo. Ang yayari yan, Mommy. Just wait for the right time. May tamang panahon para dyan. Cheers ulit. Vivian's POV. Balita namin meron kang kapatid na babae. Kaagad sa lubong sa pagsagot ko sa tawag ni Lydia. Nakarating na pala sa kanila ang balitang iyon. Siguro napanood nila sa TV. Dapat lang naman na hindi ko itago ang mga tunay kong pamilya. Si ate pa nga lang ang naipapakilala ko. Wala pa si mama. Oo, nakilala at nakita ko ng tunay kong pamilya. Tunay na pamilya? What do you mean? Babae, ikaw ang dami mong lihim. Sorduha ka ba? Pangaasar ni Lydia. Hindi ko tunay na kapatid sa Kuya Miggy. Pagsasabi ko ng totoo sa kanya. What? Paano hindi? Ampun lang ako ng mga Burlington. Dagdag ko pa. So, hindi talaga kayo tunay na magkapatid ni Kuya Miggy? So, ano kayo? Huwag mong sabihin. So, gwapo niya, hindi ka man lang nagkagusto sa kanya? Halata ang laki ng ngiti ni Lydia kahit hindi ko na siya nakikita. Wala. Pagsisinungaling ko. Okay. So, kailan ka papasok? Nawala lang sa Professor Alden, hindi ka na rin pumasok. Patuloy na pangaasar ni Lydia. Hindi ko alam kung papasok pa ba ako. Bigla akong nalungkot. Ano?
Halos hindi makapaniwala na sigaw ni Lydia sa kabilang linya. Bumaba ang aking paningin sa akin siya na nahahalata na. 4 na buwan na kasi at buong akala ko hindi pa siya mahalata hanggang sa graduation ko pero hindi pala. Halatang halata na siya at pinatigil na rin ako ni Miggy na pumasok ng school. Kapag hindi pa raw ako tumigil ay lulumpuhin niya raw ako sa pamamagitan ng pag-angkin sa akin. Nahintukutan naman ako sa banta niya kaya sinunod ko na lang ang gusto niya. Hindi ka na papasok? Sayang naman. Sabagay, mayaman ka naman kaya pwedeng hindi ka na mag-aral. Next year na lang siguro, ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko. Hindi na tayo magkaklase at wala na rin kami nun sa university. Malungkot na sabi ni Lydia. Yaan na nga, nadalaw na lang kami ni Merlin dyan sa bahay niyo. At least, friends pa rin tayo kahit magkalayo na tayo, di ba? Oo naman. Let's go. Ay, kabayo. Napatalon ako nang wala sa oras nang bigla nalang nagsalita sa likuran ko si Miggy. Nakabihis na ito. Sasamahan niya kasi akong magpa-check up sa OB ko. Sino yun, Beshi? Naintriga tuloy sa kabilang linya si Lydia. Wala. Sige na, ibababa ko ng phone. Hindi pa man nakakapagsalita si Lydia ay pinatay ko na ang ko. Sino yun? Kunot na kunot ang noong tanong ni Miggy sa akin. Si Lydia, nangangamusta lang. Are you sure? Mukhang hindi pa yata naniniwala ang lalaking ito. Yes. Bakit? Sino bang iniisip mo? Pabirong tanong ko. Malay ko bang si Alden pala yun? Sagot niya. Nagsiselos ka? Nagsiselos ka na naman? Pangasar ko at saka mas lumapit pa sa kanya. Suloso ka pala. Inilapit ko sa kanya aking mukha. Mapangasar din ang mga ngiti ko. I'm just protecting what's mine and I own you, Vivian. Hinapit niya ang bawang ko na ikinabigla ko. Napangiti na lang ako. Akalain mong ganito pala magmahal ang isang Burlington? Napapikit ako nang sa ilin niya ng halik ang labi ko. Don't expect more than a kiss. May lakad pa tayo. Baka nakakalimutan mo. Binitawan niya ako at iniwan na nakatulala. Nagawa pa ako nitong asarin dahil sa pagbigay ng karupukan ng katawang lupa ko. Bakit ba kasi ang rupok mo, Vivian? Nasa bunutan ko tuloy ang sarili kong buhok. Vivian, hindi ka pa ba susunod? Medyo malayo na siya nang lingunin niya ako. Oo, susunod na. Sigaw ko, saka ko iginalaw ang aking katawan para sumunod sa kanya. Adik ka talaga, Vivian. Alam mo naman na magpapacheck up ka pero kung ano-anong ina-expect mo. Kausap ko sa aking sarili habang nakasunod kay Miggy. Hinintay ko si Miggy sa tapat ng bahay dahil pumunta ito sa garahe. Ilang minuto lang inatanaw ko na ang kanyang sakyan. Puminto sa aking harapan. Lumabas ito at pinagbuksan ako. Aba, gentleman na siya ngayon. Ang laki ng pagbabago sa lalaking ito. Why are you smiling like that? Tanong nito sa akin na mapansin ang laki ng ngiti ko. Abot tayo nga yata. Hindi ko lang kasi inaasahan na may ibabait pa pala yung ugali mo. What? Kumunot tuloy ang noon niya. Natawa na lamang ako at hindi na nagsalita pa. Nakita ko siyang iiling-iling na isinarado ang pinto bago umikot sa kanyang pwesto. Habang nasa biyahe kami, wala kaming imikan hanggang sa bigla itong tumikim at inayos ang kanyang boses. Vivian, seryosong tawag niya sa pangalan ko. Tanging sagot ko. Tell me the truth. Sino ang ama ng batang dinadala mo? Hindi ko inaasahang sa kabila ng matagal na hindi namin pag-uusap tungkol dito ay bigla niyang itatanong sa akin ito ngayon. Siguro'y oras na para malaman niya ang totoo. Ngayong maayos naman na kaming dalawa, hindi ko na dapat na itago pa ito sa kanya. Panimula ko. Kinakabahan ako sa magiging reaksyon niya kapag sinabi ko sa kanya na siya ang ama. Baka isipin pa niya na niloloko ko siya. Tell me, Vivian. I'm waiting. Parang nababagot habang hinihintay ang sagot ko. Ang ama ng batang ito ay matangkad. Guwapo. Hindi pa ako tapos sa pagdescribe ay kinunutan na kaagad ako nito ng noo. Mas guwapo sa akin? Inis na tanong niya. Same. Sagot ko. Mas lalong kumunod ang noo niya. Nagbago ng isip ko. Ayoko nang malaman kung sinong ama niyong bata. Baka mapatay ko pa. Nagbago kaagad ang mood niya. Sige, patayin mo sarili mo. Tila pabulong na sabi ko. Nagbago na rin ang isip ko. Hindi pa siguro ngayon ang tamang panahon para sabihin ko sa kanya. Kahit naman hindi siyang pinakilala kong ama nito ay tanggap naman na niya ang bata. Namalayan ko na lang na nakarating na kami.
Papasok na kami nang tumigil si Miggy dahil sa tumatawag sa kanyang phone. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa ng kanyang suit. I'll just answer it. Paalam niya at medyo lumayo ng konti sa akin. Habang may kausap sa phone ay pasimple siyang napapatingin sa akin. Hindi rin naman nagtagal ang pakikipag-usap niya sa phone. Bumalik din siya kaagad sa pwesto ko. Hinawakan niya ang kamay ko na walang salitang binitawan. Sabay kami naglakad papasok sa loob. Hindi na pwedeng pumasok si Miggy sa loob ng prenatal room kaya naiwan siya sa labas. Kinakabahan ako. Hindi pa naman ako manganganak pero kahit sa check-up, ang lakas ng kaba sa dibdib ko. Kinakabahan ka ba? Tanong ng OB ko. Sinimulan niya ng tingnan ang aking blood pressure pagkatapos ay ang aking vital stats. Humiga naman ako para sukatin naman niya ang tiyan ko at tingnan ang heart rate ng baby. Normal. Sambit ito pagkatapos niyang tingnan ang heart rate ng baby. Medyo kumalmang nararamdaman ko. At least ngayon alam ko nang okay lang si baby sa loob kahit dito mga nakarang araw ay stress na stress ako. Binigyan niya ako ng vitamins and ferrous sulfate dahil kulang daw ako sa dugo. Thank you, Doc. You're welcome. Dapat maaga kang natutulog. Kailangan mo yun lalo na't kulang ka sa dugo. Huwag mo rin kaligtaang inumin ng mga vitamins na baby at mga ibinilin ko sa iyo. Huwag magpuyat, less stress at huwag masyado magpakapagod. Relax ka lang sa bahay niyo. Sige po, Doc. Gagawin ko po lahat ng bilin niyo. Yan lang at nagpaalam na rin ako. Nadatnan kong nakayuko habang nakaupo sa mahabang upuan ng asawa ko. Napatayo ka agad dito nang makita ako nang mapatingala ito. Anong sabi ng OB mo? Tanong niya kaagad sa akin. Ibinili niya sa akin na huwag ako magpuyat at magpakapagod. Nabigla na lang ako nang yakapin niya ako. Pinakawalan din naman niya ako pagkatapos ng ilang minuto. Bakit mo ko biglang niyakap? Tanong ko kaagad sa kanya. Nothing. I just missed you. Ilang minuto ka lang sa loob pero feeling ko 1 taon ako naghintay dito sa labas. Gusto ko naman pumasok. Bigla ako natawa sa sinabi niya. Hinapit niya ang aking bawang saka ito naglakad. Miggy, baka may makakita sa atin na nakakakilala sa atin. Saway ko kaagad rito. Baka kung ano pang isipin at pag-isipan kami ng kung ano. So what? I will show everyone and the whole world that you are my wife and how much I love you. Mas lalo pang humigpit ang pagkakahapit niya sa bewang ko. Nakalimutan mo yata na buntis ako. Pagbibiro ko sa kanya, medyo lumuwag naman ang pagkakahapit niya sa bewang ko. Pagkatapos ng eksanang iyon ay lumabas na rin kami. Hindi na kami nagtagal pa sa ospital. Dumaan muna kami sa isang restaurant para kumain. Pagkatapos naman ay umuwi na rin kaagad kami. Niyaya niya akong maligo sa pool. Ang init nga ng panahon kaya napapayag niya akong maligo. Nagsuot lang ako ng simpleng blue swimsuit. Yung hindi nakikita ang tiyan ko at tinakpan ko naman ang mga hita ko ng manipis na tela. Pinulupot ko yun sa aking bewang. Habang papalapit ako sa kinaroroonan ni Miggy ay halos ayaw tanggalin ang pagkakatitig niya sa akin. Ngumiti pa ito na parang may kung anong pumapasok na kalokohan sa isip nito. Nakasuot ito ng swimming trunk. Napangiti ako nang tumayo ito dahil bakat na bakat ang bagay na dapat ay hindi ko nakikita. Kung kasalanan ng tumitig, kanina pa kita pinakulong. Pilyong sabi niya nang makalapit na sa akin. Hinapit niya na naman ang bewang ko. I feel like I want to suck you right now. Pabulong na sabi niya. Biglang nag-init ang aking mga pisngi. You're blushing, baby. Puna niya. Itinuro pa niya ang aking pisngi. Hindi ako nakapagsalita hanggang sa maramdaman kong umangat ang mga paa ko mula sa sahig na inaapakan ko. Miggy! Napasigaw ako nang buhatin niya ako. Hindi lang simpleng buhat ang ginawa niya. Nasa pagitan ng aking mga hita ang kanyang braso kaya alam kong damang-dama ng braso niya ang pagkababae ko. Ibaba mo ko! Pagsisigaw ko. Kumapit naman ako na maayos sa leeg niya. Stop moving if you don't want to fall. Saway niya sa akin. Hindi nala ako nagreklamo pa dahil baka bigla niya akong bitawan. Hanggang sa maramdaman ng katawan ko ang lamig ng tubig sa pool. Nasa pool na kami at kapwa nang nakababa ng aming mga katawan. You know what? Biglang salita niya habang nakatingin sa akin at naghihilamos ng kanyang mukha. You can't go swimming in a public wearing like that. You're so attractive in that swimsuit you're wearing. He commented. Ano palang susuot ko? T-shirt and shorts are okay. Baliw. Natatawang sagot ko. Natawa rin ito at sa isang iglap ay nakalapit siya sa akin. Siniil niya lang akong bigla ng halik. I never got tired of kissing your lips. I think I'm going crazy. Sambit niya pagkatapos niyang pakawalan ang labi ko.
Anong meron dyan sa labi mo at parang nagagayuma ako? Sa akin pa nagtanong. Siya ito nakakaalam kung bakit gustong-gusto niyang halikan ng labi ko. Muli ay siniil niya na naman ako ng halik. Sa pagkakataong ito'y nakahawak pa siya sa aking bawang. Pinisil at hinahaplos mula sa ilalim ng tubig. Miggy, nandito tayo sa pool. Pabulong na saway ko sa kanya. Mukhang hindi lang kasi sa bewang ko maglalakbay ang kamay nito kundi pati sa loob ng aking suot na swimsuit. Ang likot ng kamay niya, kung saan-saan na humahaplos. So what? This is my house, and this is also my pool. Tanging sagot niya lang naman at muli niya na naman akong hinalikan.